Muling nangumpisal si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa Senado kaugnay ng umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Sa pagkakataong ito, idinitalya niya ang umano'y porsyentuhan sa mga infrastruktura na pinatayo ng Makati LGU. Nasa gitna ng aksyon, si Mayan Los Baños. Ang amin pong mayor ay nakikinabang ng 13% sa bawat proyekto. Sinabi ko rin po, sa phase 1 lang ako nagkaroon ng direktang partisipasyon hanggang sa masingil ang halagang 400 million. Kung doon sa 400 million, kukunin natin yung 13%, lalabas po dyan 52 million. Yan ang isiniwalat ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa umano'y pangingikbak na nangyayari sa Makati LGU. Bit-bit pa ni Mercado ang mga sample ng bag na pinaglalagyan daw ng dinideliver niyang umano'y kickback sa mga Binay. Isa ang may letter J na laman umano ang perang para kay Junjun Binay at sa pamilya Binay. Letter E para raw kay Ebeng, ang personal assistant ni VP Binay. At may letter G para raw kay Jerry Limlingan na finance officer ni Binay. Para raw ito sa pondo sa kampanya. Ang namatay na city engineer na si Nelson Morales daw ang nagbibigay ng pera kay Mercado. Pero wala naman siyang inilabas sa dokumento para patunayan ito. May mga pagkakataon po siguro na mga 10 million ang isang bag. Isang bag? Opo. Minsan once a week, minsan twice a week. Ganun. Minsan po naman, isang buwang wala. Maging ang may bahay daw ni VP na si Dr. Elenita Binay nakatanggap din daw ng kickback noong mayor pa ito mula sa garbage collection ng syudad. Umaabot daw hanggang 2.4 million pesos kada buwan ang dinideliver ni Mercado. Minsan daw ay Senadora Nancy Binay pa ang tumatanggap. Sinabi ko ho kay Doktora, Ninang, eto ho yung na-deliver na namin sa inyo. Nagulat ho siya. Sabi niya, sigurado ka na binigay mo ito kay Nancy? Opo. Iimbitahan na rin ng Blue Ribbon si Vice President Binay sa susunod na pagdinig September 25 para bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pero nanindigan ng kampo ni Binay, hindi pupunta ang Vice Presidente sa Senado. It's a three-ring circus with two actors. Gumagawa sila ng storya na walang storya, nagpapasikat sila. Alam niyo, ugaling talangka. Yung hinuhugot mo pababa para umakyat siya isa. Ayun ang ginagawa nila ngayon. Inalmahan naman ni Senador Binay ang akusasyon ni Mercado ng pahingikbak. Nakakalungkot kasi parang yung buong pamilya ko na yung inaatake. Pagdadasal ko na lang siya na ano ba yan, yung ma-enlighten at talagang magsabi na lang siya ng katotohanan. Hindi po, dahil po... Bukod kay Mercado, humarap din sa pagdinig ang bidder ng firefighting equipment na si Marshall Lichauco. Kinumpirma niya ang testimonya noong nakaraang pagdinig ni Engineer Mario Hechanova na ikinulong sila sa elevator para di sila makasali sa bidding. We were actually trapped in the elevator for 1 hour and 2 minutes, not the 20 minutes. The elevator was full, very full, and after being trapped for a while, breathing became difficult. Itinanggi naman ng Bids and Awards Committee ng Makati na may manipulasyon sa mga bidding. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Samantala, mukhang hindi game si Davao Mayor Rodrigo Duterte sa payag ni Senadora Miriam Santiago na siya sa napipisil nitong maging running mate sa 2016 presidential elections. Magriretiro na raw kasi si Duterte pagkatapos ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao. Bukod kay Duterte, napipisil din ni Santiago na makatandem sina Senadora Grace Poe at Gilbert Teodoro. May napili naman daw ang alkalde na i-nominate sa pagka-vice-presidente. I'm really flattered, honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said, I am not good for national office. And besides, I intend to retire after this term. Gusto ko nang mag-retire, matanda na ako. Instead, I am asking Gilbert Teodoro to accept the draft. Suportado ng palasyo ang hakbang ng Amerika sa pagsugpo sa grupong ISIS. Ayon sa palasyo, pareho ang posisyon ng Pilipinas at US maging ng iba pang bansa na kumukondena sa anumang uri ng terorismo. Kaugnay nito, magpupulong ang Defense at Foreign Affairs Department ng ating bansa para bantayan ang posibilidad ng pagsali ng ilang miyembro ng Abu Sayyaf sa paghahasik ng terorismo ng ISIS sa Syria at Iraq. Sa isang televised speech, ipinag-utos ni Obama ang isang airstrike sa dalawang bansa. I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America,
you will find no safe haven. Aksyon sa politika mga kapatid. Nagpasaklolo na si Pangulong Aquino sa Kongreso para matugunan ang nakaambang krisis sa kuryente sa susunod na taon. Nasa gitna ng aksyon na yan, si Royce Esnagi. Sa kabila ng pagtatayo ng bagong 420 megawatt Pagbilao 3 power plant, aminado si Pangulong Aquino na nahaharap sa power crisis ang bansa sa taong 2015. Ito raw ang nag-udyok sa Pangulo na humingi na ng saklolo sa Kongreso. Very soon, we will formally ask Congress for a joint resolution that will authorize the national government to contract an additional generating capacity. Sa ilalim ng EPIRA Law, pwedeng humingi ng kapangyarihan ng Pangulo mula sa Kongreso para tugunan ang krisis sa enerhiya. Hunyo pa ito inirekomenda ni Energy Secretary Jericho Petilla. Agad naman itong kinlaro ni Pinoy sa pribadong sektor. Government intervention will be focused solely on addressing the projected shortage. We have no plans of intervening to distort the market or complicate the situation even further. Ayon sa Department of Energy, nasa 600 megawatts ang kailangang punan ng gobyerno para masigurong sapat ang supply at reserba ng kuryente sa susunod na taon. Pero kalahati lang daw nito ang kayang punan ng gobyerno. Ayon pa sa DOE, dapat maipasa ang resolusyon bago matapos ang Setyembre. Yan ang sinasabi ng media, emergency, okay? I'm only seconding them. It's actually, what we actually want is just for the government to contract additional capacity. Umaaksyon, Royce Esnagi, News 5. Bukod po sa krisis sa enerhiya, bukas ang Kamara bigyan ng emergency power si Pinoy para resolbahin naman ang problema sa daloy ng trapiko, partikular sa Metro Manila. Kabilang sa malaging sentro ng talakayan kanina sa Kongreso ay mabigat na traffic sa Northern Luzon noong nakaraang linggo. Isa sa mga sinisisi rito ay ang truck ban ni Manila Mayor Erap Estrada. Para tugunan ito, dapat bigyan ng kapangyarihan si Pinoy na bawi ng ordinansa ng Maynila. In effect po niyan, mabibigyan ng mandato ang national government na magbigyan ng desisyon ng mga isyong may kinalaman sa national roads. Samantala, bumisita sa Kamara ang action star na si Robin Padilla. Yan ay para sa pagpapasinaya ng isang exhibit ng mga badyaw. Kasabay nito, kinuha na rin ni Robin ang pagkakataon para manawagan sa mga kongresista na ihihimay sa draft ng Bangsamoro Basic Law. Matanda ang dekada 90 na magpa-convert na Muslim itong si Binoy. Hindi rin kaila ang pagiging malapit niya kay MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Pero sa kabila nito, suportado niya ang panibagong peace agreement na posibleng daan daw para sa matagalang kapayapaan sa Mindanao. Sana maipasa po yung batas kaagad kasi alam nyo, madalas nangyayari po kasi pagkatapos ng termino ng presidente, tapos na rin yung agreement. Kaya sana po hanggat meron pang 2 taon, maipasa na para meron pong 2 taon na tumakbo yung agreement. Yun nga lang po, sa tansya ng mga mambabatas, baka sa 2015 na magsisimula ang kanilang pagtalakay sa Bangsamoro Basic Law. Sa sports, kinumpirma ni Gilas Captain Jimmy Alapag na muli siyang maglalaro sa Asian Games. Kinumpirma yan ni Gilas Coach Chot Reyes nang i-tweet niya ang sagot ni Jimmy na I'm in. Naunang sinabi ni Alapag na bukas siyang maglaro ulit para sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan na papalitan na ni Marcus Douthit si Andre Blatch sa Asian Games. Tuluyan na kasing ibinasura ng Olympic Council of Asia ang apela ng Pilipinas para makasali si Blatch. Pero wala pang final lineup dahil injured sina Paul Lee, Jason Castro at Mark Fingers. Nagsagawa naman ng basketball clinic ang ilang NBA players at coach sa Pilipinas. Nagturo sa ilang PBA rookie picks ang 2005 to 2006 NBA Coach of the Year na si Avery Johnson, pati na ang Portland Trail Blazers na sina Wesley Matthews at Robin Lopez. Sunod silang babiyahe sa Cebu para bisitahin ang mga sinalanta ng bagyong Yolanda. He let me know early on about the passion that Filipinos have for basketball. To actually witness it for myself, I was surprised. I wasn't prepared for it. It was like a concert or something for rock stars. Susunod, presyo ng mga produkto ngayong bare months tataas daw, pero sabi ng DTI, di pwede yan. At Justin Bieber binu sa isang fashion event, pero may ganti siya. Tutok lamang po, magbabalik pa rin ang aksyon tonight.